mag-subscribe ka na. Hello mga buweks, magandang araw ay nalaglag. Nakakaloka. Nalaglag yung tablet ko, my gosh. But anyway, hello mga buweks, magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, di ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Nalaglag kasi siya, di ba? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa aking beauty every day and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much sa mga nag-likes para hindi ba stroke, galaw-galaw, para hindi mapaimbornal. Like din. Diba? Gusto niyo ba yung hair natin? Bagong ano lang yan, plancha lang yan, di ba? Pero mga buweks, hindi naman na yung topic natin, no? Since nalalapit na nga ang mga bardagulan sa mundo ng pageantry dito sa international pageants, nakakaloka rin ang samut-saring pangbabatikos dito sa ating mga reyna dito sa Miss Grand International at sa Miss Universe na gaganapin ngayong taon. Ang mga pambato ng Pilipinas ay talaga namang si Emma Tiglao at itong si Atisa Manalo ay talaga naman nakakaloka mga buweks ha. Hindi ko kinakaya yung mga anong tawag dito, mga binabato sa kanilang pambabatikos na hindi daw susuportahan ng mga ibang mga Pilipino itong ating mga reyna sa kanilang lalabanang international pageants. Nakakaloka naman ito, tulad na lang nito mga buweks. Etong si Emma Tiglao ay talaga naman samut-saring mga negative comments. Meron din naman mga magagandang comments, no? Pero ang daming sinasabi doon na tulad nito, no? Ang sinabi dito kay Emma Tiglao, please nawat, ayan, paki-unplace, ayan, sa Miss Grand International, etong si Emma Tiglao, also known as DDS daw. Diyos ko Lord, itong mga Pinoy na ito, no? Bakit naman dinadamay pa yung mga ganyan-ganyan? Nakakaloka naman. Kawawa naman si Emma. Etong si Emma, lumaban yan sa sa Miss Grand Philippines nang maayos, di ba? Nakita naman natin yung kanyang materyales, nakita natin kung paano siya lumaban, at hindi niya naman deserve yung mga ganitong pambabatiko sa kanya. Sana kung ayaw siyang suportahan, kung hindi siya yung kandidata, kung hindi siya yung manok, ay sana naman manahimik na lang, diba? Grabe naman. Siyempre, kung may iba kayong manok, better luck next time. Ganun talaga, diba? Ang sabi pa dito, may mga nag-congratulates naman. Ang sabi naman dito, congratulations pa rin daw kay Emma Tiglao, Miss Grand Pampanga. Ayan. Pero B, magbago ka na, tigilan mo na pagiging DDS. Ay, Diyos ko Lord, ganun yung... Ganun din pala ang chika. Akala ko naman kinongratulate siya yung pakta. Charot. Naloka naman ako dito. Bakit naman dinadamay lagi ang DDS? Parang wala naman yung kinalaman sa buong laban ni Emma Tiglao. Nakakaloka naman. Wala naman siyang binanggit na mga ganyan-ganyan, di ba? Ito pang sabi. Emma Tiglao DDS, kala niya ata ang ganda nung balikat post niya. Ha ha ha. Grabe naman. Grabe naman yung mga pang-ano kay Emma Tiglao. Kahit naman papaano, nagpakita naman si Emma Tiglao na magandang laban, pati yung mga pag-ganun-ganun niya. Di ba yung... yung mga pag-ganun-ganun ni Emma. Yung ganun-ganun niya, oh. Oh, diba? Ganyan ang papalo talaga sa MGI, diba? At saka laban na laban sa Emma Tiglao, diba? Talagang mukhang hayok na hayok sa corona at sa titulo itong si Emma Tiglao. Talaga naman, kaabang-abang siya sa Miss Grand International ngayong taon. At aminin nyo man sa hindi, talaga naman si Emma ay talagang gumawa ng malaking ingay ngayong taon para dito sa Miss Grand International Competition na gaganapin sa bansang Thailand. O, diba? Ang sabi pa dito, you can never make me love you. Emma Tiglao, an overrated pageant wannabe. Queen, ano to? True. A DDS by heart and soul. True.
Nakakaloka. Actually, nung lumalaban sa Emma Tiglao, alam ko na to, nakikita ko na yung mga ganito-ganito, no? Pero alam niyo mga buweks, hindi naman sa pinagtatanggol ko siya. Alam niyo, wala naman siyang ginawang masama, mga buweks, nakakaloka. 'Di ba? Wala naman siyang sinabi kung DDS siya or ganito ganyan yung politikang ano or politikong inaanuhan niya, no? Hindi ko alam kung bakit tumatak yan sa ating mga kababayang Pilipino. Ewan ko ba kung dahil pa dito diyan sa ganyang DDSL o talaga meron pang ibang hugot dahil may ibang kandidata tapos hindi naman nanalo yung kanilang kandidata, no? May mga ganun eh. I don't know. Pero nakita ko kasi yung video, yung sinasabi, tinag sa akin yun eh. Hindi naman niya inano, hindi niya naman pinopromote ang DDS, mga buweks. Hindi ko nga ano kung ano yung DDS, sa totoo lang. Hindi naman niya pinopromote, mga buweks. Binabasa niya lang kasi nagbabalita siya sa kanyang teleprompter, di ba? Binabasa niya lang yun. Hindi naman siya nagpo-promote ng politiko nung nagre-report siya. At saka trabaho niya yun na mag-report. Siyempre, yun yung binigay sa kanya. Kumbaga, well, merong, kung siguro kung halimbawang kung talagang gusto niyang tanggihan, pwede niyang tanggihan. Pero syempre, nagbabalita lang naman sa Emma Tiglao at ginagampanan niya ng maayos yung trabaho niya. Ang tawag doon, kay DDS pa man ito o hindi, professionalism ang tawag doon. Sana wag naman siyang binabardagol ng ating mga kababayan, di ba? Nakakaloka. Ito minsan kasi kung sino pa talaga yung mga walang narating sa buhay, no? Na mga walang naiambag sa mundo ng pageantry para sa Pilipinas o kahit na hindi pageantry, talaga naman yung pa ang maiingay sa social media, nakakaloka. Grabe sila mag-down ng tao, diwa. Akala nila kilala nila itong sa Emma Tiglao mula ulo hanggang paa, diwa, nakakaloka. Sana sa mga Pinoy, pagdating dito sa mundo ng pageantry, love, 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 love na lang, diwa. Ay nako, nakakaloka. Wala tayong pupuntahan kung ganyan mga buweks, tayo-tayo na lang nagkaagulo pa, di ba? Wala tayong pupuntahan na maayos, sa totoo lang, no? Pag puro kamalian or mga negatibo, ganyan-ganyan, no? Yung mga pinapakita ng ating mga kababayan at yung pinapairal ng bawat Pilipino, no? Sa bawat isa, nakakaloka lang, no? Bakit ba siya tinatawag na DDS? Hindi ko talaga maintindihan dun sa pagre-report niya, no? Nagre-report lang naman siya, tinawag na siyang DDS, di ba? Nakakaloka. Binabasa niya lang naman yung nasa teleprompter. Nakakaloka naman ito mga mga Pinoy na ito, mga paimbur na, di ba? Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil may mga ganyan-ganyan, no? Naghihilahang pababa, tayo-tayo na lang, ganyan ba ganyan ba yung dapat nating ipakita sa ating mga bahay ng mga dilulo, di ba? Na tayo-tayo na lang, nagkakagulo pa, di ba? Naghihilahang pababa. Mga crab mentality. Ano to? Puro kayo ganyan eh. Gusto nyo yung lang yung mananalo, yung gusto nyo lang no? Pero syempre pag nanalo na may isa, ito namang isa yung mambabash, di ba? Nakakaloka ito. Hindi ko kinakaya sa Pilipinas. Nakakaloka. Parang mga lutang itong mga to. Nakakaloka sila. Ito naman, no, sa totoo lang, ang masasabi ko lang dyan, no, haters is always haters talaga, no? Or are always haters talaga. Ganyan talaga sila. Forever na yan, no? Kung haters talaga sila, ay nako, itaga nyo man sa bato mga buwets, mga haters na talaga no? Wala yung mga peace of mind, talagang ganyan yung mga ibubuga nila sa social media, no? Di mo malaman kung gaano ka-toxic talaga yung kung baga, dito mo malalaman kung gaano talaga ka-toxic, no? Yung mga Pilipino pagdating sa mundo ng pageantry, ayan na nga, nakoronahan na talagang ang tawag dito, binabash pa ng bonggang-bongga sa sa Emma Tiglao. Kung ayaw niyo siyang suportahan, wag na lang, ako na lang susuporta sa kanya, di ba? Gagawin ko siya ng maraming poster, paiingayin ko siya sa social media, charito. Kaya niya naman mag-ingay kahit wala ako, di ba? So, okay lang yan. Kayang-kaya ni Emma Tiglao sa Miss Grand Philippines nga lang, ang ingay-ingay niya, dito pa kaya sa Miss Grand International, di ba? Nakakaloka. Kung ayaw mag-support, wag suportahan, pero wag i-bash, ganon. Di ba? Para pag nanalo naman yung manok nyo, hindi rin kayo ibabash, di ba? Ganun lang yun. But anyway, good luck dito kay Emma Tiglao. Ito naman. Nakakaloka naman ito, mga buweks. Ito daw, ayon daw kay Papa Nawat, magkakaroon muli ng Continental Queens
sa darating na Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand. O diwa, nakakaloka, talagang hindi mawawala ang Continental Queens. Mukhang hindi talaga mawawala ng posisyon na ang bansang Thailand. Nakakaloka ito. Hindi man nila masungkit ang corona, meron ding Miss Grand Universe at meron pang Continental Queens. Maraming paglalagyan si Opal tuloy. Si Vina Pravinar, if ever. O diba, nakakaloka ito. Ito naman, no, may ibinuga naman dito kay Atisa Manalo. Siguro isa to sa mga ano rin eh. Pasaway. Ito ang sabi dito. Paano mo naman kasi magugustuhan si Atisa or ng organization simula nang nanalo siya? Maski man lang photoshoot, ayan, or pasabog, walang nilabas. Walang nilabas. Alam ko, too early pa, pero mas maigi na mas maaga pa lang gumagalaw ka na like Venezuela. Venezuela ganon. Lagi siyang tahimik lang sa isang gilid kaya siya minamaliit. Walang nakikitang effort sa kanya Walang nakikitang effort sa kanya na para ligawan ang crown ng Miss Universe. Hindi naman organization ang mag-a-adjust sa atin. Tapos mga suotan niya sa mga guesting, old-fashioned gown. Ayan, lagi pang banat ang buhok. Tapos makeup medyo plain tignan. Ayan, paano magkakaamor ang organization na koronahan siya kung walang effort na nakikita, uusad na naman niyang strategy nila. Know when to pick na naman. Si Pia lang ang sinuwerte doon sa strategy na yon. After nun, Catriona Goray. Ayan. Walang sinayang na oras bawat labas, pasabog, tapos pag di nakapasok ng top 5, sasabihin cook show. Kung sa wala silang nakikitang effort sa kandidata natin para ligawan ang crown, ano magagawa? Nakakalokang mga talak ni Ache, di ba? Hindi ko kinakaya pasimpleng basher. Nakakaloka lang yung buhok ko, no? Ayan, suklay natin. Nakakaloka si Ache. Ayaw magpaawat mga buweks pa simpleng basher, no? Ang tanong ko lang, bakit kinukumpara naman kay Catriona, di ba? Bakit naman kinukumpara kay Pia Words ba? Parang yung post ko nung kahapon na nag-trending, nasa almost 2,000 ano na yata, reaction na sa Facebook. May nag-comment doon, nabasa ko bakit daw kinukumpara ko si Atisa Manalo kay Catriona Gray? O, di ba? Diyos ko Lord, basahin nyo na maigi yung caption bago nyo ko i-judge, di ba? Masyado kayong judgmental, walang pag-judge doon. Buti na lang may nagtanggol sa akin doon. Nagtatanong ako, hindi ako nag-judge. Ibig sabihin, nagtatanong ako, hindi ko kinukumpara si Atisa Manalo kay Catriona Gray. Kasi alam ko sa sarili ko na magkaiba sila, huwag kayo mga dinulo, di ba? Diyos ko Lord, ang daming bobo. Nakakaloka ito. Ang daming bobo sa mundo, di ba? Nakakaloka, kinukumpara ko daw si Atisa Manalo kay Catriona Gray. Hindi binasa ng maayos ang caption, nakakaloka naman, di ba? Pero dito sa comment ni Ache, kinukumpara niya talaga, eto talaga yung malinaw na kinukumpara si Atisa Manalo kay Catriona Gray. O, di ba? Wag ganon. Magkaiba sila, magkaiba si Pia, magkaiba si Catriona, magkaiba si Atisa Manalo, di ba? At saka yung mga reklamo, mga hinaing nitong babaeng ito, di ba? Sarilihin mo na lang yan, di ba? Hindi ka lang updated, di ba? Hindi ka lang updated, Jai. Kulang ka lang sa aruga. Nakakaloka. Anong pinaglalaban nitong si Ache, di ba? Photoshoot ni Atisa, hindi lang kasi ito updated Siguro, may Instagram ka ba? Mag-Instagram ka o kaya mag-Facebook ka para makita mo, no, ng thorough. Ayan, no? Ikaw na lang kaya maging photographer, di ba? Masyado kang pala desisyon. Nakakaloka. Ito
dapat hintayin na lang natin yung magiging pasabog ni Atisa Manalo. Huwag tayong masyadong nagmamadali. Di ba? Kung yan ang gusto nila, know when to pick, kung sa tingin nila na talagang tatalab yan or gagana yan for this time kay Atisa Manalo, then so be it, di ba? So tignan natin, huwag tayong masyadong kesyo ganito, kasi kesyo ganyan, ganito ganyan, walang pinapakita or whatsoever. Baka naman mamaya, pagdating na ng Miss Universe, malunod ka na, hindi ka na makahinga, di ba? O ayan ngayon, parang ang mangyayari niyan, sinalpakan na ng bugay ang bunganga mo, di ba? Nakakaloka ito. Buti sana kung bunganga mong salpakan kung iyong kife, di ba? Mas gusto ko yun. Yung sasalpakan ng aking kife, di ba? Basta yung isasalpak, yung malaki yan, pang malakasan. Nakakaloka ito. Charito. But anyway, ito naman, no? Ang sabi dito, Miss Universe lang talaga ang talaga may mga pamekos-mekos na laban. Hindi naman lahat ng ibig sabihin, hindi lang naman Miss Universe, kahit naman ibang pageants may mga pamekos-mekos lang. Or may mga pamekos-mekos din, di ba? Maraming international pageants ngayon, mga pamekos-mekos, kahit ng mga national pageants, may mga pamekos-mekos, di ba? So, ano magagawa natin yan? Yan ang new era ng pageantry, mga wets. Kaya na, ba yan? Kaya na, rin ako, pasensya na carried away ako. Kaya nawawalan din ako ng gana sa totoo lang. But anyway, eto lang masasabi ko dyan, mga wets, no? Ang beauty talaga ni Atisa Manalo, no? Talagang nababagay ang kanyang ganda. Bukod sa Miss International na lumaban siya noong 2018 at nag-first runner-up siya, bukod dyan, isa pang pangmalakasan na pageant, hindi mga minor na cash mo na yan. Bukod sa Miss International, ayan, no? Miss Universe talaga, nababagay ang beauty ng isang Maria Atisa Manalo from the Philippines. Nakakaloka ito. But anyway, ayan, no, huwag tayong masyadong nagmamadali, huwag tayong masyadong nagmamarunong sa mga, yung mga kaganapan ng ating mga reyna, dito kay Emma Tiglao, lalong-lalo na kay Atisa Manalo, kasi hindi natin alam kung magkano ng mga nagagastos niyang mga yan, mga buweks. Hindi natin alam kung ano na yung mga saluubin yan, yung mga paghihirap nila, emotionally, physically, spiritually, everything, di ba? Wala naman tayong ambag sa kanilang mga kaganapan sa buhay, di ba? Ang alam lang natin gawin ay sumuporta at yung iba nga nang babash pa, di ba? Kung wala namang ambag, manahimik na lang sa gilid-gilid, di ba? Sa gilid-gilid, ganyan, no? Katulad nung sinasabi nitong si girl na si Atisa Manalo ay tahimik lang daw sa gilid, kayo na lang ang gumawa niya, no? Kasi nakikita naman namin na hindi tahimik si Atisa Manalo, no? Hintayin nyo lang, panigurado yan, may mga pasabog yan, di ba? Atisa Manalo pa ba? Die. Pag ayan ang Miss Universe, makikita na natin ang kanya mga talagang inihandang mga pasabog. Kaya naman talagang pagdating ng Miss Universe ay sasabog ang mga kifi na mga baklita. Ganon din ang mga kababaihan na namabasya kanya. Di ba? Nakakaloka ito. But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!